Alamat ng tiyanak sa kabundukan ng Luzon, may isang baryong tahimik at tila napag-iwanan ng panahon, ngunit sa likod ng katahimikan nito, ay may kwentong matagal nang ibinubulong, ang alamat ng tiyanak. Ayon sa matatanda, ang tiyanak ay kaluluwa ng mga batang pinagbuntis pero hindi na isilang sa tamang paraan. May ilan daw na inabandona, pinatay, o isinumpa bago pa man mabigyan ng pangalan. Hindi matahimik ang kanilang espiritu, kaya't bumabalik sila sa anyong sanggol, upang manakit. Taong 1975, isang dalagang nagngangalang Lina ang nabuntis sa murang edad. Ang ama ng bata ay hindi niya nakilala, isang estrangherong dumaan lamang sa kanilang baryo at biglang naglaho. Dahil sa kahihiyan, itinago siya ng kanyang mga magulang sa isang lumang kubo sa gilid ng gubat. Doon siya inalagaan habang papalapit ang kanyang panganganak. Isang gabi ng malakas na ulan, narinig ng mga kapitbahay ang malalakas na sigaw mula sa kubo. Pagdating nila roon, duguan ang loob, wala si Lina, at wala ring sanggol. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam kung ano talaga ang nangyari, pero mula noon, gabi-gabi nang naririnig sa gubat ang iyak ng sanggol. Marami ang nagtangkang hanapin ito, mga mangingisda, mga ngaso, at kahit ilang kabataan, ngunit ilan sa kanila ay hindi na muling nakabalik. May isang lalaking nakaligtas, si Mang Pedring, na nanginginig habang ikinukwento ang kanyang karanasan. May nakita akong sanggol, nakahiga sa ilalim ng puno, nang buhatin ko, bigla siyang tumawa yung tawa, parang halakhak ng demonyo. Lumaki ang ulo, lumabas ang matutulis na ngipin, saka ako kinagat sa leeg. Ilang dekada ang lumipas, akala ng iba, tapos na ang sumpa hanggang dumating si Basti, isang batang lalaki, at ang kanyang lola na si Aling Doray. Tahimik sila, parang may tinatakasang lihim, lumipat sila sa baryo upang magsimula ng bagong buhay, ngunit may paalala si Aling Doray sa kanyang apo. Paggabi na, huwag kang lalabas lalo na kung may marinig kang umiiyak na bata, hindi lahat ng sanggol ay dapat lapitan. Ngunit isang gabi ng bagyo, habang mag-isa si Basti sa kubo, narinig niya ang iyak. Mahina, puno ng dalamhati, parang humihingi ng tulong, hindi na siya nakatiis, kinuha niya ang kanyang lampara at lumabas. Sa gilid ng gubat, sa lilam ng punong balete, nakita niya ang isang sanggol basa at putikan ng akmang babuhete niya ito. Tumigil ang pag-iyak ng bata, ngumiti ito. Sa isang iglap, nagbago ang anyo ng sanggol, pumula ang mga mata, lumaki ang bibig, at ang kanyang ngiti ay naging isang ngising puno ng kasamaan. Kinabukasan, natagpuan si Aling Doray sa gubat, hawak ang laruan ni Basti, umiiyak siya habang inuusal ang isang panalangin sa lupa. May mga bakas ng sanggol, unti-unting nagiging mas malalaki, at tila may kuko ng hayop. Mula noon, hindi na iisa ang iyak na naririnig tuwing gabi sa baryo, dalawa na ang tiyanak.